sa thorax, tapos 7 sa abdomen. Tapos minsan, tulad ng sa shrimp, meron din silang telson or yung tail fan. Ayun. Yun lang naman ata kailangan. Tapos, sa Uniramia naman, so Uniramians, ito nga yung currently the most diverse group. So nandito na yung insects. Tapos aside from the insects, nandito din yung millipedes, saka yung centipedes. So ito yung centipedes. So tingnan muna natin yung centipedes saka yung millipedes. So class Chilopoda, yung centipedes. So magkaiba silang class. Yung centipedes, sila yung merong one pair of legs per segment. Okay, so mukha silang millipedes. So elongated sila, yung thorax specifically. Kasi nga lahat ng may legs, thorax. So dito, sobrang haba ng thorax niya. Pero kung bibilangan mo yung number of segments nito compared sa millipedes, mas marami yung sa millipedes. Okay? Tapos isa pang magandang pang-distinguish sa millipede from the centipede is that the centipede is always poisonous. Okay? Ha? Oo, actually kinatatakutan ang centipede. Ako takot ang centipede. Kasi kung ganito kalalaki sila, tapos ito pa daw yung mga common bathroom centipede. Pero hindi pa naman ako nakita yun. So pag na-sting ka nito, pwede kang, in some cases, nakakamatay siya. In some cases, magkakasakit ka. So lalagnatin ka ng bonggang-bongga. Sir, ilang legs yung first segment? Two legs. Okay, so lahat nadaan nyo yun. Centipedes, meron poison claw. At yung sa millipedes, wala. So ito mga carnivores itong mga to. Yung millipedes ay either detritivores, mga scavengers, or herbivores. Yan. So sa Diplopoda naman, so kaya siya tinawag na Diplopoda refers to the mukhang dalawang pairs of legs per segment. So kung yung isang segment na Chilopoda, so isang segment. So pag centipede yan, meron lang siya parang isang pair of legs. Okay? Pag Diplopoda naman yan, or millipede, mukhang merong dalawang pairs of legs per segment. So mukha lang. Pero actually, ang nangyayari dyan is merong dalawang segment sa isang ganito. So tinatawag dito is diplotergite. So nangyayari lang is instead of the tergite, so tergite kasi tawag na sa isang dorsal covering ng mga arthropods. Instead of the tergite covering only one segment, dalawang segments yung natatakpan niya. Kaya mukhang may dalawang pairs of legs coming from one segment. Pero actually, hindi naman. Okay? Yan. So yun nga. So nabanggit ko na mga ano sila, mga scavengers, detritivores. So hindi sila poisonous. Yung pinaka-defense na nila is, kung familiar kayo dito, kilala niyo ba to? Polydesmos. Feeling ko kilala niyo to. So ito yung black na may dilaw sa gilid. So marami sila nung last sem. So pag dinisturb mo sila, nagko-curl sila, tapos nagsisecrete sila ng mabahong. Yun. So ito yun. Polydesmos yun. So yun na yung pinaka-nakakatakot na nagagawa nila. So aside from the polydesmos, so distinct sa polydesmos is ito. So meron silang parang extension sa gilid ng katawan nila. So from the top part, so yung tergum nila nag-extend laterally. Dito naman hindi. So ito parang bilog lang siya. So ito yung Spirobolus. Yan. Yung common, so yung black. Common yung polydesmos. So ito medyo mas malalaki to na millipedes. Yan. So, punta naman tayo sa class Hexapoda. So, ito na yung mga insects. So, kaya siya Hexapoda refers to the 6 legs for each organism. Yan. So, nandito na yung pinaka-successful groups of animals. Well, aside from humans siguro. So, nandito na yung mga ipis, mga beetles, yung butterflies, dragonflies, etc. Okay, so hindi na namin binigay yung mga genus names nito kasi sobrang dami nila.
di ba? Ang bait namin. Common name na lang. So, tuturuan ko na lang kayo, mga common name na talaga. So, tuturuan ko na lang kayo ng pan-differentiate ng some common insects. So, tulad ng dragonfly. So, alam niyo yung dragonfly, yung tutubing kalabaw. Tapos meron din tutubing karayom. Diba? So, yung tutubing karayom is a damselfly. So, iba ang damselfly sa dragonfly. So, meron din tayong damselfly din. Hindi lang nila linabas. Pero baka sa exam, diba? So, paano may differentiate yung dalawa? Damselfly, ano sa wings? Hindi. Ito, transparent yung ano nyo. Ito may kulay. Pareho silang dragonfly. Damselfly needs rescuing. Because it's in distress. Ano? Meron din malalaking karayom. Ha? Bakit? Saan ba nakakabit ko? Lahat ng mobile appendages, so yung wings, yung legs, laging sa thorax nakakabit yun. Ano? So, madi-differentiate nyo sila. So, tama. Sa wings naman. Sa wings. So, for one, yung mga damselfly, pag nagla-land sila sa puno or sa stem, whatever, yung wings nila, naka-fold pataas. Okay? So, ito yung damselfly mo. May ulo ka, may katawan ka, tapos yung abdomen. Yung wings niya is laging pag ganun. So, naka-fold pataas. Pag dragonfly yan, nakababa siya lang. Okay? Tapos, tingnan nyo rin yung attachment ng wings sa katawan. Yung ano? So, yung cricket, usually hindi yan lumilipad. Tapos, maliliit sila. Mas mahaba lagi yung antennae compared sa katawan. So, usually longer than the body yung antennae ng crickets. Tapos, yun yan. So, short yung body sila. Usually flattened. Tapos, usually without wings. Grasshopper, merong short horn, meron ding mahaba yung antenna. Pero yung kilala nyo is yung mga short horned na grasshopper. Yan. So, lumilipad naman yung mga grasshopper.